Yes po, tama po ang nabasa ninyo. Yorme Isko Moreno, secret candidate. Pero hindi na secret ngayon kasi halatado eh. Medyo halatado talaga na mukhang, ano yung tawag doon, medyo minomold ng administrasyon nito na ito, malamang hindi pa final pero siguro may usapan na isa sa puwedeng possibility na maging kandidato itong si Yorme ni Marcos Jr. Pero kasi kung titignan natin, supposed to be ang kandidato dapat ni Marcos Jr. ay si Martin Romualdez. Pero nakita natin because of that, flood control and even the BICAM 2025 na yung scam na yan, medyo ano na, actually sumadsad. Ayaw na, halos nakikita na nila sa ratings, nakikita nila sa mga social media, sa mga comments. Wala na, bagsak na. Hindi na maibabalik pa. Kaya medyo alanganin at failure, palpak yung si Martin Romualdez. Ang dami na nilang ginawa, yung may PI People's Initiative sila at kung ano-ano, impeachment kay VP Sara. So, sa ngayon meron silang alternatibo, which is ito ngang si Yorme. Sa aking palagay, sa aking obserbasyon, tila baga ito ngang si Yorme. Pero tingnan muna natin, balikan muna natin yung mga pagtatagpo ni Yorme at nitong si Marcos Jr. Kasi nung una, I remember itong una, nagkita sila, ano pa dito andun pa ako Kumbaga, parang may something na pilit itong si Yorme sa pakikipagsama kay Marcos Jr. So, para sa akin, yung unang tagpo, okay lang yun. Pero nung nasundan, iba na to. Kaya sabi ko, hindi po pwede yung ganun. Kasi nga, kumbaga itong taong sinasamahan mo ay traidor, walang utang na loob, manggagamit, hindi sumusunod sa due process of law. Kumbaga ang lumalabas, sinasamahan mo yung taong malaki ang kasalanan sa taong bayan. So, iba na to. So, ito yung una kasing pagtatagpo. Tignan natin ito ay tungkol sa pagbibigay ata ng sasakyan. Nako. Mukhang hindi magandang tignan. Hindi magandang tignan. Kasi PCSO, yan, PCSO, magbibigay sila. Tingnan natin. Si Yorme, tingnan nyo si Robles. Ngumingiwi, tingnan nyo. Tingnan. Si Robles at saka si Yorme. Tingnan nyo si Robles. Ngumingiwi, tingnan nyo. Na kailangan by the end of the year, masabi na natin by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil tinawag yung mga city government or local government units, mayors. Ayan, tinawag po sila. Andyan nga si Yorme, ayan yun na nga. Para daw mabigyan na yung modelo na ito, madaling i-maintain. Lagi ba't di ka masaya? at we will Masaya si Yorme release for most of Luzon. Yan comment ko pa dito, di masaya si Yorme. But we will continue Parang hindi masaya si Yorme Tingnan nga natin. Yorme, ba't di ka masaya? But we will tingnan mo. this is a release for most of Luzon. Hindi masaya. But we will continue to do this. Yan yung una kong pansin. Hindi naman talaga siya masaya. Kaso nga lang, ewan ko. Para sabihin na okay sila. Pero para lang maka-photo op, para sabihin na siguro tinawag siya dyan para lang maka-photo op, para sabihin na okay sila.
Pero siyempre nakita natin kung paano naging naghimuran itong si Lacuna at saka si Marcos Jr. Di ba? Destroying the city of Manila. Oh. Nag-iwan ng mga bilyong-bilyong utang sa Manila, ay kawawa naman si Yorme na pumalit. Inangkin yung mga proyekto ni Yorme sa Maynila, tapos susunod si Yorme na kawawa. Tapos tinawag siya dyan, hindi ko alam kung bakit nandyan si Yorme, pero nandyan siya, wala naman ibibigay sa kanyang mga patient transport vehicle. So anong ginagawa niya dyan? Kaya nga So, yung mga linyada ng mga loyalista during that time, iyakan na mga DDS, sabi nila, di ba? Iyakan na. Ang dami nilang mga sinasabi dyan. Iyakan. Syempre, yun yung tingin nila. Kasi ako, ang tingin ko during that time is gagamitin lang si Yorme para sabihin na ito, kumbaga credit grab kung anong meron sa Manila, or the other way around na kumbaga optics ba na nagkasama si Isko at saka si BBM. Parang for optics lang. Pero nung nasundan na, sabi ko iba na to. May something to kung bakit nangyaring ganun. Kaya nga yung next na natin, 'di ba? Yung next na vlog natin is pinaproject na ng Marcos administration si Yorme. Pinaproject na. Bakit kaya? Matapos lumutang ang umano'y closeness ni Manila Mayor Isko Moreno sa isang garbage contractor, isa pang kontrobersya ang ipinupukol sa kanya. Ayon sa source, bilyon-bilyon din daw ang iniwan na utang ni Moreno sa administrasyon ni dating Mayor Honey Lacuna. Ipinaratang na noon na tambak daw ang financial troubles ng Maynila sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna. Yan ay nang maupo sa pwesto si Mayor Isko Moreno nitong 2025. Pero ayon sa mga dokumentong nakalap ng Billionario News Channel, tila may mga utang din pala ang Isko administration na Nakita nyo? Connected Connected yung mga balita o yung mga pangyayari sa kung bakit nandoon si Yorme ngayon kay Bangag. At yung mga Iskonians na dati ay sumusuporta sa Duterte, andun na sila. Pansinin ninyo yung linyada ng mga Iskonians na yung Isko Duterte align. Hindi na. Isko Bangag align na sila ngayon. Pansinin nyo sila ngayon. naipasa kay Lacuna na makaalis sa pwesto. Isa sa mga ito ang Omnibus Loan Agreement sa pagitan ng City Government of Manila at ng Development Bank of the Philippines. Biruin nyo, 10 billion ang pinupukol kay Yorme during that time. Ikaw ba naman di ka matatakot? Makakasuhan ka sa ombudsman, 10 billion. Syempre kailangan maghimod-puwet ka. Sa kontrata na isang 10 billion peso loan ang pinasok ng lungsod na nilagdaan noong panahon ni Mayor Isko. Para raw ito sa priority projects, gaya ng construction ng mga elemento. Biruin ninyo, nung panahon ni Lacuna, di ba tahimik si Yorme noon? Tahimik. After ng eleksyon, tahimik siya. 2022, tahimik na, wala na. Syempre, maraming kaya ilan ba yung donasyon? 50 million ba yan? Although nagbayad siya ng tax, pero may 50 million siyang nakuha. So tahimik siya doon. So panahon ni Lacuna, ang gulo-gulo ng Pilipinas ng Manila, madumi, pero tahimik si Yorme. There's no reason para banggain siya. Di ba? So magtataka ka ngayon na hindi na mayor si Lacuna, si Yorme na, bakit ngayon nilang nila ilalabas ito na meron palang 10 billion utang iniwan si Yorme? Connect the dots. At high school at residential properties. Ayon sa mga papel, ang nasabing loan ay may mahabang bayaran, may grace period at may obligasyong bayaran ang principal at interest sa mga susunod na taon. Nakasaad din sa kontrata na sa sandaling mailabas ang pondo, obligado ang lungsod na ipagpatuloy ang pagbayad anuman ang administrasyon na nakaupo. Kabilang naman sa isang 5 billion peso loan sa DBP noong 2019 ay expansion of works sa bagong ospital ng Maynila, construction ng iba't ibang gusali gaya ng Manila Skydeck. So ilan yan? 15 billion? At rehabilitation sa Manila Zoo at iba pang building. Ayon sa source ng BNC, nang maupo si Mayor Honey Lacuna, naman raw ng kanyang administrasyon ang mga nasabing loan at ang kaugnay na debt servicing.
Sabi pa ng source, sa kabila ng mga bayaring ito, umabot pa sa humigit kumulang 17.8 billion pesos ang kabuang obligasyon ng lungsod matapos isamang 17.8 billion. interes at iba pang kaugnay na gasto. Bakit ngayon nyo lang inilalabas? Yun yung tanong, di ba? So now, hindi lang ito. Hindi lang yung utang daw na iniwan ni Yorme. You would imagine very timely yung paglabas nito. Ito ngayon lang Mayor si Yorme. This is just 2 months ago. Ngayon, 3 months ago, ito naman. Asan na yun? Ayan yan. 3 months ago, nakasuhan naman sila Yorme, saka sila Chi Atienza at sa ibang mga key officials dyan sa Maynila sa ombudsman. Former Manila Mayor Hani Lacuna sues incumbent Mayor Isko Moreno and several others for alleged graft and grave misconduct. Our correspondent Agatha Gregorio now on the line with that story. Agatha. Ron, Manila Mayor Isko Moreno, Manila Vice Mayor Chi Atienza, 10 newly elected officials of the Liga ng mga Barangay in Manila, and 2 others are facing complaints over graft, usurpation of official functions, grave misconduct, and grave abuse of authority. Former Liga ng mga Barangay Manila President Leilani Lacuna alleges she was illegally removed from her position in the league, adding she suspects this has something to do with her having been the only Lacuna left in the Manila City Hall. And we can recall Manila Mayor Isko Moreno ran against then incumbent Mayor Hani Lacuna in the May 2025 elections. Ako po ay nag-file ng kaso laban sa ilang opisyalis ng Maynila dahil po sa illegal na pagpapatanggal po sa akin. Ito po ay hindi dumaan sa due process. Ako po ay ang ex-officio ng City Council ng Maynila dahil ako po ay lehitimong Liga President po ng Maynila. Kaya po masasabi. So, tinanggal siya yung kapatid ni Hani Lacuna illegally. Ngayon, nag-file siya ng case graft kay Yorme at Chi at saka yung iba dyan sa ombudsman. Ang tanong, ano na yung update? Wala. Walang update. Bakit? Dito mo na maiko-connect. Sabi ko sa inyo dalawa lang ang pagpipilian mo sa administrasyong ito. Kung ikaw ay may pending case o may kaso or meron kang bagahe na pwedeng ikaso sa'yo, dalawa lang ang pamimilian mo. Lalabanan mo yung administrasyon sa kaso mo na yon o maghimod puwet ka para hindi ka na babardagulin ng kaso. Hindi ka tatadtarin, hindi ka matutuluyan dyan sa kaso na yan. So, if you try to check yung utang kuno na iniwan ni Yorme nung panahon niya, pinamana kay Hani Lacuna, at saka itong kaso sa ombudsman ni Yorme dito sa illegal na pagtanggal sa kapatid ni Lacuna, wala na. Cleared. Di ba? So ngayon, from that time on, hanggang sa ngayon, laging magkasama ang dalawa. Yung dalawa, laging magkasama na. At, kaya ko nasasabi na after that, meron silang parang secret deal. Secret na usapan. Na sige, promote kita ng i-promote. Para pagdating ng 2027, filing of candidacy, ikaw ang aking manok. Kasi mapapansin ninyo, sa mga, ito pa pala, tinanong siya dito. Dito, ambush question. Statement po sa ombudsman. May statement na po ba for the ombudsman? Sa pinahid na case. Wala pa po. Sige po. Iwas doon sa tanong. Di ba? Ibig sabihin, guilty siya. Kaya ngayon, tahimik na, wala na, and then from then on, nakita natin na laging magkasama si Yorme at Marcos Jr. Kung hindi man lagi magkasama, laging parang magkadikit ang kanilang pangalan. Dahil kung dati hindi kino-cover ng mainstream media kung ano yung nangyayari sa Maynila,
Ngayon, bawat pangyayari sa Maynila, kino-cover na ng mainstream media. Kung dati, ang kino-cover ng mainstream media kay Yorme, yung utang na iniwan. Kinasuhan si Yorme. Ibig sabihin, negatibo dati. Ngayon, hindi na. Panay positibo. Panoorin muna natin to. Pinahiraman daw si Yorme ng ang Maynila. Yan. Isko Moreno thanks Marcos for lending national government resources. Of course, natural. Kahit hindi mo pasalamatan, obligasyon yan ng national government kasi sentro yan eh. Di ba? Yan. Masakitan nyo rin ang inyong sarili. Huwag kayo dahil kaakibat ng selebrasyon na ito ay ang pamahalang lokal and allowing the City of Manila President Bongbong to our Commander-in-Chief President Bongbong Marcos Jr. for letting and allowing the City of Manila to access all national government logistics or resources. Yes! Salamat! Bongbong Marcos. Ano pa? Ito. Kahit mga simpleng ito. Kino-cover talaga ng mainstream media. Pansinin ninyo ngayon, kino-cover na ang Manila ngayon. Especially Isko Moreno. Manila Mayor Isko Moreno has ordered a 50% cut in fuel consumption across the city government in response to global oil supply risks from the U.S.-Iran conflict. The order limits Diba? Joe, hindi. Sentro kasi yan eh. Hindi kasi yan eh. Bakit hindi nila i-cover din yung Davao City? Bakit hindi nila i-cover din yung Cebu City? Iloilo City, kung talaga. Kasi non-essential travel, restricts personal use of city vehicles, and shifts coordination to online platforms. Power savings measures include a 5 p.m. shutoff for all city bureaus except in hospitals and emergency services. The mayor says the move aims to protect public funds, ensure continuity of essential services, and minimize the impact of surging oil prices in the local economy. di ba? Alam nyo na. Ano pa? Ano pa ang balita? Ito na naman. ANC. Nagsagawa ng inspeksyon si Manila Mayor Isko Moreno sa mga apektadong As if siya lang ang city mayor, di ba? lugar sa lungsod. Samantala, abala ang mga residente ng Baseco sa paglilinis ng kanilang mga kalsada. Makakasama natin ngayon si Jessie Cruzat para sa report na yan. Jessie. Good morning, Carmina. Nararanasan pa rin natin ngayon dito yung kung minsan ay mahina hanggang sa katamtamang pagulan na sinasabayan ng bugso ng hangin. Dito yan mismo sa aking location sa Baseco, Maynila. Bagamat medyo kalmado na ngayon ang panahon kumpara kagabi na talagang malakas yung ulan na sinabayan pa ng high tide. Kaya yung Manila Bay ay inabot yung ilang bahay dito sa bahagi ng Baseco area. Paghupa ng baha kanina, tumambad sa mga residente yung mga buhangin at bato sa gitna ng kalsada. Kaya nagtulungan na silang alisin ito gamit yung pala para madaanan agad ng mga motorista. Ayan na yung working mayor. Ngayong umaga naman ay nag-ikot din sa mga evacuation center dito sa Baseco at sa bahagi ng Delpan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso para personal na kumustahin yung kalagayan ng mga residente. Ayon kay Dumagoso ay tuloy-tuloy yung isinasagawa nilang pamamahagi ng relief goods para sa mga di ba? Nagsagawa pa sila ng emergency evacuation dahil biglang tumaas nga yung tubig dito sa bahagi ng Manila Bay. Salamat, Mr. President. Ano pa? Ito. Kahit sa housing inauguration, alam nyo na. Si Ferdinand R. Marcos Jr. Ito, ANC, mainstream media ulit. Sabi nila, inggit ka lang. Ba't naman kami maiinggit? Hindi naman kainggit-inggit ito. Kung sino man ang itataas ng kamay ni Marcos Jr., siguradong talo. Alam nyo na, negatibo yan eh. Negative 3 yan eh. Bahay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ang ngayon lang ako
ganito pinagagawa natin. Oh, medyo malaki. Word niya is livable space. Di ba? Sabi nung Pangulo, kayo na raw po ang mag-in-charge sa house. Hindi, joke lang niya yun. Ano lang yun, biro lang niya because I'm happy and honored that the national government, particularly the office of the president, inaugurated and saw what local government can do with regard to Manila in-city vertical housing program. Di ba? Nung panahon ni Duterte, kailangan bang ganyan? Kailangan bang nandyan si Duterte? Hindi naman, di ba? Kasi may budget talagang Manila, whether you like it or not. Whether maghimod-puwet ka o hindi, may budget naman talagang Maynila. Ngayon, bakit kailangan mong maghimod-puwet kay Marcos Jr.? Kasi, syempre, una, may kaso ka, may utang ka daw. Pangatlo, pwedeng ikaw ang gawin niyang, baka pinangakuan ka niyang ikaw yung secret candidate niya or kandidato niya. Pero, mag-ingat-ingat ka, Yorme. Kasi, si Marcos Jr., marunong mangako yan. Di nga lang marunong tumupad. Diba? Kaya nung ginawa niya kay VP Inday Sara. Diba? O ano pa, mainstream media ulit to. Yung lahat, magsiupo po tayo. Mainstream, ano pa, o ito. Tinanong siya, ano to, ano. Yan. VP Sara announced her presidential bid and medyo matunog yung pangalan nyo and ni Mayor Lenny. VP Sara announced her presidential bid and medyo... Ngayon, nung narinig niya yung Sara Duterte, medyo parang ano siya, medyo may feeling ako na medyo asiwa siya. Tingnan natin. Matunog yung pangalan nyo and VP Sara announced her presidential bid and medyo matunog yung pangalan nyo and ni Mayor Lenny. Pabayaan niyo na ako dito sa Maynila. Ayaw niyo na ako. Pero sir, Steady na lang ako sa Gedli. Sabi niya lang yun. Diba? Ano sabi niya? Magre-retire na ako sa politics. Ba't siya bumalik? Regardless, kahit sabi, hindi kasi sabi tawag ng mga tao eh. Gusto ng mga tao eh. Sabi mo, retire ka na kasi wala ka ng time sa pamilya mo, di ba? So, anong difference noon ngayon? Pwedeng sabihin mo ngayon na, dito lang ako sa Gedli, dito lang ako sa Maynila. Pero, syempre, pag ikaw in-offer, makikita mo nga di ba? Yung mga loyalista din nagsabi noong araw nga, ang taas ng ambisyon mo. Bakit? Kasi, pwede ka namang tumuloy-tuloy na mag-second term, third term sa Maynila muna bago ka mag-presidente. Pero anong ginawa mo? Nag-shortcut ka, nagmadali ka, iniwan mo yung taga Maynila. Ngayon ko lang naisip, no? Meron palang reputasyon si Yorme na bigla kang iiwan sa ere. Actually, ginawa niya yan sa amin kasi kami nung 2022, sinuportahan namin si Yorme. Grabe, sabi niya, singilin natin yan, 203 billion. Makakain ba yung pagkakaisa? Nga, sabi niya ganun. Nung siya'y natalo, ano sabi niya? Although tama naman yun, pero alam mo yung tipong hindi na niya kailangang sabihin yun eh. Na pwede naman niyang sabihin na, congratulations to our newly elected president. Tama na yun. Pero yung ginawa niya, dinagdagan pa niya eh. Congratulations, ang sino mang hindi susuporta sa bagong Pangulo ay para na ring rebelde. So, ang ginawa niya is kinat niya yung pipeline. Kasi kami, gusto naming ituloy yung pamumuna doon sa kay Marcos Jr. Pero anong ginawa niya? Ang sino mang hindi susuporta sa bagong Pangulo ay para na ring rebelde. So pinutol mo yung pipeline. Kasi kung hindi kami susuporta, edi para na rin kaming rebelde. Kaya yun yung binabato nung mga kabila sa amin. Habang patuloy kaming namumuna kay Marcos Jr. At ikaw, kasi may tangay-tangay ka ng 50 million. Diba? Pag-iiwan sa area yun. Pero no, during that time, up to this point in time, tahimik lang ako as my observation. Pero, naisip ko, iniwan mo din sa area yung Manileño noong 2022. Kasi gusto ka pa nila eh. Gusto ka pa nilang maging mayor kasi maganda ngayon na impisahan mo.
Pero iniwan mo for that higher position. Tapos ngayon sasabihin mo, dito lang ako sa Gedli, dito lang ako sa Maynila. 'Pag may nag-offer sa'yo ng mas mataas o may nag-offer sa'yo, especially 'pag si Marcos Jr., do you think hindi mo kakagatin 'yon? Knowing the fact na may reputasyon kang nangiiwan sa ere? 'Di ba? Iniwan mo sa ere din yung nagtaas ng kamay mo nung 2025. Gano'n ka nung 2025, eh, gano'n, oh, gano'n. Tapos ngayon, gano'n na. Kaya halatado talaga, eh. Tignan niyo naman mainstream media ngayon talagang kino-cover. In fact, in-interview pa siya sa The Spokes Bilyonaryo. I mean, all of a sudden, sabihin ninyo, hindi, in-interview naman talaga mga kilalang personalidad diyan, eh. Pero bakit ngayon? Very timely. May something talaga. 'Di ba? Noong araw, dalawa lang noong dekada 80 para yumaman ka. Na pag ikaw babae, punta ka na Ano pa? Kahit itong simpleng kumbaga ito ay ito ay isolated case sa Maynila, pero kinover ng mainstream media. Alam niyo yung mainstream media, lalo na 'pag lokal ang mga balita, pinipili nila 'yan. Kung sino, kung ano ang iko-cover nila. Pero the mere fact na halatado na sunod-sunod ng kino-cover ng mainstream media itong si Yorme, they cannot help but think na ito yung secret candidate ni Marcos Jr. eh. Ito po, kung inyong maalala, yan po, itong dalawang yan, ito at saka ito, ayan, naka-cover kasi dito eh. Yan po ang pumatay doon sa dating aide ni Isko Moreno. 'Di ba? I mean, naka-mainstream media. Pero may question kasi ako dito eh, dito sa dalawang ito eh. Ito yung gunman. Tapos ito yung driver. Kasi kung titignan ninyo yung CCTV, asan ba yun? May video ba yun? Doon sa CCTV, Nadakip kaninang madaling araw sa San Pedro, Laguna ang gunman na pumatay sa dating close-in security. Hindi nila pinakita eh. Pero, asan ba yan? Anyway, I think napanood na ninyo yung CCTV footage nun. Doon sa CCTV footage, nakita natin na unang pumasok yung si George, yung dating aide ni Yorme. Unang pumasok doon sa eskinita, papasok doon sa bahay niya, sinundan nitong riding in tandem. Itong dalawa na ito. Dalawang pangalan nito, si Albert at saka si B-Boy. Ayan, si Albert yan at saka si B-Boy ito. So, pumasok sila, sinundan nila, although hindi malinaw, pero pinagbabaril yung si George, yung dating aide ni Yorme. At dalawang tama ng baril. So, kung ikaw robbery, mangho-hold up ka or magnakaw ka, bakit binaril ng isa tapos pinangalawa pa? Tapos, si Yorme, inaccept na lang niya yon na robbery yun. I mean, for example, ako kasi, kung ako, bakit mo tatanggapin na robbery yun kaagad? Hindi ba po pwedeng wag muna nating i-case close ito at alamin muna natin ano ba talaga ang purpose? May kaalitan ba itong dating aide? May kasalanan ba siya or may nagawa siya or may nabangga ba siya? O wala? Kasi kung robbery yun, hold up yun, hindi naman nanlaban siguro yun. At kung may baril, di ba, I mean, hindi ko alam eh, hindi ko makita eh, pero kung bumunot siguro ewan ko, hindi ko nakita yung full kasi medyo malabo. Kaya lang, yung dalawang tama ng baril, medyo questionable yun.
Kasi parang talagang tinodas or tinuluyan yung tao kung ang purpose lang naman ay magnakaw. Tapos, itong si Biboy, yun ata yung taga-Tondo. Tapos yung si Albert, ewan ko kung taga saan yun, taga ibang lugar yun. Ngayon, kung taga-Tondo ka, kilala mo, na alam mo, or kung hindi man, kilala mo na yun ay dating aide ni Yorme. Or kilala mo na pulis yun. 'Di ba kasi taga-Tondo yung si Biboy eh. Ito, taga-Tondo 'to eh. Yan, taga-Tondo yan. Sabi niya. So bakit mo pagnanakawan kung kilala mo taga-Tondo yung aide din yun, taga-Tondo din ito, kung kilala mo, bakit mo pagnanakawan yan? Siyempre may baril yan kasi dating pulis yan eh. Dating aide ni Yorme at pulis yun. Tapos tinuluyan pa. Kaya kung magnanakaw ka, aalamin mo muna, hindi po pwede kasi ang kwento nitong mga to eh, random lang eh. Hindi po pwede random lang, hindi mo muna manmanan. Uy, hindi pwede yan. Tingnan nyo patungo, yan ata yung dating aide ni Yorme, hindi pwede, may baril yan. Hindi po pwede na basta-basta random na lang, nakita mo lang, tas sundan mo, tas hold upin mong ganon. Medyo kaduda-duda. Hindi po pwede sana na basta tanggapin mo na ito ay robbery lang. So for me, may question yung nangyari dyan. The mere fact na ito ay covered by media. Tapos, ewan ko i-update nyo na lang ako kasi hindi ko naman talaga masyadong sinusundan ito. Kung dumalaw na ba si Yorme sa burol nitong si George? Dumalaw na ba o hindi? Kasi, asan na ba yun? Asan na yun? Meron akong nakita na isang namatayan tapos dinalaw naman ni Yorme. Pero ito, dating aide niya, hindi niya dinalaw? So, yun lang, bumabagabag sa aking kaisipan. So, for me, to conclude, itong nakikita ko kay Yorme, may posibilidad na ito ang kanyang secret candidate sa 2028. Kasi syempre, makikita mo naman, may potential din naman siya na maglingkod bayan. Kaya lamang ho, kung si Marcos Jr. din lang ang magtataas ng kamay mo, Yorme, wala na, talagang babagsak ka talaga. Alalahanin mo yung mga tinaas na kamay ni Marcos Jr., di ba talunan? Yung mga tinaas na kamay ni VP Sara at ng mga Duterte, di ba panalo? Sabi niyo, hindi naman lahat Oo, pero most likely ganon. Lalo na sa reputasyon ni Marcos Jr. ngayon na punong-puno ng corruption, punong-puno ng pagiging incompetent niya, tapos itataas niya yung kamay mo. Sa tingin mo, mananalo ka?